Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Isang pick-up inararo ang nasa 18 sasakyan sa Cabanatuan City. Isa patay, isa sugatan. Dalawang China Coast Guard vessels na nakalapit sa coastline ng Pangasinan lumabas na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. NFA Pangasinan nakahanda na umano sa pamamahagi ng NFA rice sa mga lugar na isinailalim sa food security emergency. At tara, sa kauna-unahang glass walkway sa Cordillera. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa National Food Security Emergency. NFA Pangasinan nakahanda na umano sa pamamahagi ng NFA rice sa mga lugar na isinailalim sa Food Security Emergency. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon tuloy-tuloy ang pagbili ng NFA ng palay sa mga magsasaka sa probinsya ng Pangasinan. Nakahanda na ang National Food Authority na mamahagi ng NFA rice sa mga lugar na may mataas na presyo ng bigas, kasunod ng deklarasyon ng Department of Agriculture sa National Food Security Emergency on Rice. Ayon sa NFA Pangasinan, hindi kabilang ang probinsya sa mga lugar na nasa ilalim ng Food Security Emergency on Rice o may mataas na presyo ng bigas. Sa katunayan, isang probinsya sa may mga surplus ng bigas. As of February 3, 2025, kabuang 460,866 bags ng palay at 26,201 bags ng bigas ang inventory stocks sa mga NFA warehouses sa probinsya. Hinihintay na lang ng NFA ang ibababang guidelines ng Department of Agriculture. So ang magiging role po talaga ng NFA Eastern Pangasinan, ma'am, ay mag-provide po ng rice requirements for those na covered po nung declaration. Manggagaling po sa atin ang milled rice po para maibigay po yung pangangailangan ng mga areas na covered po ng Declaration of Food Security. Ibibenta ang bigas sa mga LGU, GOCC at government agency sa halagang 33 pesos. Ibibenta naman ito ng 35 pesos sa mga consumer. Sa Mangaldan Public Market, halos isang linggo nang nararanasan ang bahagyang pagbaba sa presyo ng commercial rice. Piso kada kilong ibinaba sa presyo ng bigas. Kaya medyo mababa po ngayon kasi medyo paano na ng harvest, paumpisa na. Inaasahan pa raw ang pagbaba nito sa mga susunod na linggo sa oras na magsimula na ang anihan ng palay ng mga magsasaka. Chris, dito naman sa Dagupan City ay na-experience na rin yung bahagyang pagbaba sa presyo ng commercial rice. Sa ngayon ay nasa 46 hanggang 60 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pag-atake ng mga sisig fly sa manggahan, problema ng ilang mango growers sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Tinatamaan na rin ng seed fly o kurikong ang ilang taniman ng mangga sa Mangaldan, Pangasinan. Sa monitoring ng Mangaldan Municipal Agriculture Office, nasa 10% ng manggahan sa bayan ang naapektuhan ng kurikong. Bunsod daw ito ng pabago-bagong panahon. Itong epekto ng malamig na panahon ay kailangan daw na properly monitored and proper management para po hindi maapektuhan ng itong sisig fly or the word kurikong na umaatake sa ating mga manggahan. Bukod sa kurikong, may mga natanggap na rin na ulat ang Agriculture Office kaugnay sa mga hindi magandang klase ng bunga ng mangga. Nagkandahulog daw ang bulaklak at bunga ng mangga, gaya ng tanim na mangga ni Mang Chufilo. Hindi pa man nahihinog ang mga bunga ay nabubulok at nahuhulog na. Siyempre malamig, saka yung mga bunga itong kwan, hindi pa masyadong maliit pa kaya kwan. Pero yung iba doon, merong kwan dyan, nahuhulog yung mga mangga.
Patuloy ang monitoring ng Agriculture Office sa mga manggahan sa Mangaldan. Patuloy rin ang kanilang abiso sa mga mango grower kung paano ang tamang treatment sa mga sakit na dumadapo sa mga tanim ngayong pabago-bago ang panahon. Sa kabila ng pagtama ng kurikong sa ilang manggahan sa bayan, umaasa ang Mango Growers Association at Agriculture Office na hindi maapektuhan ang supply ng mangga sa bayan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lalaki patay matapos ma-hit and run sa Bataan. Pamilya ng biktima, hustisya ang hiling. Nakaalerto CJ Turida. Kita sa dashcam video ng isang netizen ang pagbangga ng pick-up truck sa isang lalaki habang binabagtas ang Roman Highway, bahagi ng Barangay Lamao, Limay, Bataan noong Linggo, February 2. Sa dashcam video, makikita na patawid na sana ang lalaki sa kalsada nang mangyari ang aksidente. Mabilis po talaga yung takbo ng pick-up at wala po siyang intensyon na huminto at panagutan ang kanyang nagawang pagkakabangga dito sa ating biktima. Nasawi ang lalaki na kinilalang si Rasmo Alquero Alonto, hustisya ang sigaw ng mga kaanak ng biktima. Sino man po siyang nakapagsagasa sa apo ko, magpakita ka naman, parang awa mo naman. Hindi naman ayop ang apo ko para pabayaan mo, awa ka naman sa kanya. Sa sino mang may nakakaalam ng impormasyon ukol sa driver ng pick-up truck, maaari magkipag-ugnayan sa mga otoridad o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa kanilang lugar. CJ Torida, One North, Central Luzon. Pagbabawal sa mga scavenger sa Waste Transfer Facility sa Dagupan City, hinigpitan ng Waste Management Division. Tutukan sa report. Mahigit 2 dekada na raw na nangangalakal ng basura si Michael, residente ng Barangay Bunuan Gazette sa Dagupan City. Kung minsan inaabot pa raw siya ng 11 oras sa waste transfer facility ng lungsod upang manguha ng mga basura tulad ng plastik, bakal at bote na kanilang ibinibenta. Hindi raw niya alintana ang panganib na maaari niyang sapitin sa basurahan. Kumita lamang ng hindi bababa sa 500 pesos kada araw. Tatakot din kung minsan, sir. Kasi pag inaano namin, baka mapakan namin yung mga pako, sir. Tapos yung mga bubog, sir. Pero kailangan, sir, para sa pamilya, sir. Pero ayon sa Waste Management Division, mahigpit na ipinagbabawal ang mga scavenger sa transfer facility. Dapat sana bawal ang scavenger doon at bawal din mamulot. Kaso yung nga problema namin, Sir CJ, na kung minsan lumalaban po sila. Kung minsan pang araw, nakikipag-agawan pa sila ng kalakal habang kinukuha ng backhoe operator. Nag-operate yung backhoe natin, nandoon pa rin sila sa tabi. Paano kung nasiko o kaya nasagi nung buwan natin, operator yun. Sinasagot din daw nila ang gwardiya kung sila'y pinagbabawalan na pumasok sa transfer facility. At kung hindi raw sila makuha sa pakiusap, dumadaan daw sila sa likod upang manguha ng kalakal. Aminado rito ang mga scavenger, kaya ang panawagan nila sa mga otoridad. Nananawagan po ako na sana pagbibigyan kaming maghanap buhay. Kasi hindi naman itong masamang hanap buhay. Mas mabuti po itong maghanap buhay na ganito kaysa magnakaw. Sa tansya ng mga scavenger, humigit kumulang 100 ang kanilang bilang na nangangalakal sa waste transfer facility. Nito lang weekend, sumiklab ang sunog sa waste transfer facility kung saan ang itinuturong dahilan ng otoridad ay ang pagsusunog ng mga scavenger sa lugar. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nagagandahang carpet of flowers tampok sa Baguio City. Ating dayuhin sa report. Atraksyon ngayon sa Melvin Jones Football Ground ang nagagandahang landscapes o mas kilala sa tawag na Panagbangascapes na bahagi ng selebrasyon ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Walang itulak kabigin sa gandang iba't ibang garden exhibit sa lugar. Animoy carpet of flowers dahil sa detalyado at masusing pagkakalandscape ng mga halaman at bulaklak. Kitang-kita ang husay at galing ng mga garden landscaper sa kanilang mga may tuturing na obra. Maganda sa pakiramdam, ang sarap sa pakiramdam yung pag nagtatanim ka ng gulay. Ayun po, ng mga flower ganun po. Mula pa sa Apayao si Evelyn, lubos ang kanyang pagkamangha sa ganda ng mga landscape. Sumasalamin daw ito sa dedikasyon ng mga Cordilleran pagdating sa landscaping. Okay naman po, na-appreciate ko po yung ganda ng flowers na dito. Most especially yung mga red dyan at saka yung mga
different colors of flowers. Maliban sa garden exhibit, maaari ring makabili ng mga succulent at mga halaman sa lugar sa mababang presyo. 12 entry ng landscape ang lumahok ngayong taon sa Panagbangascapes. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang pick-up inararo ang nasa 18 sasakyan sa Cabanatuan City. Isa ang patay at isa ang sugatan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Calicdan Dizon. Isa ang patay at isa ang sugatan matapos araruhin ng pick-up ang 18 sasakyan mula sa Barangay H. Concepcion hanggang Sumakab Este sa Cabanatuan City. Dead on arrival sa ospital ang 52 anyos na driver ng tricycle na isa sa mga naararo ng pick-up. Ayon sa pulisya, nakainomang driver ng pick-up nang mangyari ang aksidente. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng pick-up na sinampahan na ng mga kaukulang kaso. Wala pang pahayag ang driver ng pick-up at iba pang sangkot sa insidente. Samantala, bumaliktad ang isang SUV at nahulog sa kanal sa gilid ng Maharlika Highway sa Barangay Castellano, San Leonardo, Nueva Ecija. Sa investigasyon ng pulisya, may iniwasan umanong tricycle ang driver ng SUV kaya nawalan ito ng kontrol sa manibela at nagdire-diretso sa gilid ng kalsada. Wala pang pahayag ang dalawang sakay ng SUV na nasugatan sa aksidente. Sa Bacara, Ilocos Norte, tumaob sa palayan ng isang pick-up matapos bumangga sa traffic sign sa Bypass Road. Sa investigasyon, galing sa bar and restaurant ang pick-up na may 12 pasahero. Habang palabas, sakto namang natumbok ang Bypass Road at na-overshoot ang kurbadang bahagi ng kalsada. Bumangga ito sa traffic sign at dumiretso sa palayan. Ayon sa pulisya, hindi nasugatan ang driver pero nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga sakay nito. Wala pa silang pahayag. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Dinakip ang 39 anyos na barangay chairman ng City of Ilagan, Isabela matapos mahulihan ng baril at shabu sa buy-bust operation sa barangay Cabecera 14 and 16 noong February 2, 2025. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Illegal Firearms Law at COMELEC gun ban ang kapitan. Hindi siya nagpaunlak ng panayam sa media. Nasamsam sa sospek ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Buy-bust money, isang 9mm na baril, 9 na mga bala at ang kanyang sasakyan. Una rito, kinasuhan siya ng murder noong nakaraang buwan matapos umanong barilin ang isang kabarangay habang nagiinuman. Printed Computerized Voters List o PCVL, ipinaskil na sa iba't ibang COMELEC offices sa Pangasinan. Sundan sa report. Ipinaskil na sa harap ng COMELEC offices sa Pangasinan ang Printed Computerized Voters List o PCVL. Malaking tulong ito para sa mga botante na makita ang kanilang mga pangalan at kung saang presinto sila boboto sa araw ng eleksyon. Oo, para malalaman mo lang kung saan ka pupunta. Boboto ka. Hindi na mahirapan. Oo, makikita mo na agad kung saan room mo. Bukod sa COMELEC offices, ipapaskil din ang PCVL sa mga pinto ng polling precinct. Sumailalim na rin sa voters education ang ilang aspirant para sa 2025 midterm elections. Sa Mangaldan, Pangasinan, isinabay ang voters education sa ACM Roadshow. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang mga aktibidad ng COMELEC kaugnay sa nalalapit na eleksyon, gaya ng training ng mga magsisilbing technical support staff at electoral board. Mauuna dito sa Pangasinan yung tinatawag natin na technical support staff na sila yung magiging technicians natin February 17 to 22. Mostly kinuha natin sa DepEd. Then yung electoral board mag-start sa March 3 until 20 or 22. Nakaschedule sa February 11, 2025 ang pagsisimula ng campaign period para sa national position, habang sa March 28, 2025 naman ang simula ng campaign period para sa local positions. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Mahigit 2,000 bata sa Barangay Buruan, Gazet, Dagupan City, isa sa ilalim sa Operation Timbang Plus upang malabanan ang malnutrisyon. Silipin sa report. Dinala ni Nanay Cynthia ang kanyang 2 anak sa isinagawang Operation Timbang Plus sa Barangay Bunuan, Gazet, Dagupan City. Dito kinukuha ang timbang, taas at inaalam din ang edad ng mga bata upang malaman kung sapat ang kanilang nutrisyon sa katawan o hindi. Binigyan din ng libreng bitamina at Nutri-Pack ang mga bata. Maganda rin po ito para sa mga bata kasi para po sa vitamins po nila para hindi po sila masyadong magkaroon ng sakit. Maaari umanong at risk sa malnutrisyon ang isang bata kung kulang sa height kumpara sa kanyang edad o yung tinatawag ni stunted. Underweight naman kung kulang sa timbang kumpara sa kanyang edad. At wasted kung hindi tugma ang edad sa taas at timbang ng isang bata. Pati raw ang mga batang overweight at obese, kailangan din daw bigyan ng atensyon. Overweight po siya at obese, kabilang din po siya para sa mga at-risk po natin. So, healthy po silang tingnan pero actually hindi po sila healthy. Bukod sa oplang timbang, nagsagawa rin ng deworming sa mga bata. May papalabas nila yung mga worms nila na nandoon para yung mga nutrients po na kailangan ng mga bata, hindi po nakakain ng mga worms na sa tiyan nila. Isinasagawa ang Oplan Timbang Plus 3 hanggang 4 na araw sa isang linggo na magtatagal hanggang Marso. Kailangan nilang isailalim sa Oplan Timbang Plus ang nasa 2,337 na mga bata sa barangay. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Demand sa tubig nagsimula ng tumaas sa Dagupan City ayon sa Pamana Waters. Sundan sa report. Nagsimula ng tumaas ang demand sa tubig ngayong buwan ng Enero sa Dagupan City. Inaasahang mas lalo ding tataas ang konsumo sa tubig pagsapit ng buwan ng Marso hanggang sa buwan ng Mayo. Regular volume ng tubig na nadya-generate ng Water Resource Division is 100 million, a little bit may dagdag cubic meter every month yon. Na i-compare sa population ng Dagupan City ay sobra po yon. Dahil sa pagtaas ng demand sa tubig, nararanasan daw ng ilang consumer ang paminsan-minsan na paghina ng supply ng tubig mula sa kanilang mga gripo, lalo na sa mga oras na sabay-sabay na gumagamit ng tubig ang mga consumer. Kailangan pong dapat hindi mawawalan yung tubig. Especially siyempre pag may karinderya ka, kailangan po yung tubig, paghugas ng plato, sa mga pagkain, yes po. Kada buwan, umaabot sa mahigit 600,000 cubic meters ang average consumption sa Dagupan City ayon sa Pamana Water. Wala namang magiging problema sa pagtaas ng demand dahil kada buwan ay nasa 1 million cubic meter ang computed water production. Nakahanda naman ang Pamana Water sa pagtaas ng demand sa tubig. Sa ngayon kasi, operational ng ilan sa mga bagong water pumping station sa syudad. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. One North, Central Luzon. 1.7 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Central Luzon. 4 na sospek arestado. Tutukan sa report. Inaresto ng Police Regional Office 3 ang 4 na high-value individuals sa isang buy-bust operation sa Barangay Santo Niño, City of San Fernando sa Pampanga noong January 30. Nasamsam sa mga sospek ang nasa 80 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng aabot sa 544,000 pesos. Dinala ang mga sospek sa himpilan ng pulisya para sa proper documentation at disposition. Sa Bulacan, timbog sa operasyon kontra iligal na droga sa Barangay Bagong Buhay First, San Jose del Monte, Bulacan, ang 4 na katao noong January 31. Nakuha sa mga sospek ang 14 na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may halagang 476,000 pesos.
Isang high-value individual naman na nasa drug watch list ang nahuli rin ng mga autoridad sa Roman Highway, Barangay Tenejero, Balanga City, Bataan noong Enero 31. Nakuha sa suspect ang 2 malaking sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may halagang aabot sa 680,000 pesos. Sa datos ng Police Regional Office 3, umabot na sa 619 ang anti-illegal drug operation ang isinagawa ng kapulisan sa iba't ibang probinsya sa rehiyon noong Enero. Sa loob ng isang buwan, umabot na sa 914 na suspect ang naaresto, habang umabot naman sa 26 million pesos ang halaga ng mga illegal na droga ang nakumpiska ng autoridad. Kabilang sa mga nakumpiska ay 3,764.19 grams ng shabu, 4,952.10 grams ng marijuana at 26.24 grams ng kush. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, muling lalamig ang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa panibagong bugso ng amihan. Kumpara nitong weekend, mas lalakas na ang ihip nito na umaabot sa malaking bahagi ng Luzon. Easterlies naman ang iiral sa natitirang bahagi ng bansa. Sa Baguio City, naitala ang pinakamababang temperatura ngayong araw na umabot sa 16 degrees Celsius. Sinundan niya ng 17.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Sa Calayan, Cagayan naman, naitala ang 19.1 degrees Celsius. Hindi naman nalalayo ang 19.3 degrees Celsius sa Itbayat, Batanes at 19.8 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may hinang ulan sa inaasahan sa Babuyan Islands, Apayao, Cagayan, Isabela, Ilocos Sur, La Union, Quirino at Bulacan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Lumabas na sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang 2 barko ng China Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, binuntutan ng BRP Cabra ang China Coast Guard Vessel 3301 at 3104 hanggang makalabas ang mga ito sa EEZ ng bansa kahapon. Habang nakabuntot ang BRP Cabra, patuloy din ang kanilang radio challenge sa 2 CCG vessel. Ang 2 naturang barko ng China ang nakalapit ng 34 nautical miles mula sa Pangasinan coastline nitong linggo. Namataan din sila malapit sa La Union bago tuluyang umalis sa EEZ ng Pilipinas. Kalikasan at view deck, tampok sa isang pasyalan sa Itogon, Benguet. Ating dayuhin sa report. Malayo sa ingay ng syudad at tiyak ma-e-enjoy ang sariwang hangin at makapigil hiningang tanawin. Halina't ating pasyalan ng bagong tourist attraction sa Itogon, Benguet. Nature takes center stage sa Mount Camisong Forest Park and Events na 30 minuto lang ang layo mula sa Baguio City. Makikita rito ang natural na ganda ng kalikasan sa Itogon. Pagpasok sa lugar, bubungad na ang libu-libong pine tree. Ramdam ang malamig na temperatura. Picture perfect ang tanawin. Mabibighani sa ganda ng lugar, lalo na kapag nakatayo ka sa Marahuyo View Deck. Para naman sa mga plantita at plantitos, the best place na pasyalan ng Samyu Garden. Dito matatagpuan ang mahigit sa 300 varieties ng fern. Makikita rin dito ang iba't ibang nagagandahang mga halaman at bulaklak. Para mas lalo pang ma-appreciate ang ganda ng parke, ay pwedeng maglakad sa 50 meters tree walk. Basta yung parang kagandahan lang. Kalikasan. Kaya medyo kami sa mga kalikasan dahil. Tila blockbuster naman sa sinehan ng pila para makapunta sa Alapaap View Deck na main attraction sa Mount Camisong. #Conquer your fear of heights. Paano ba naman kasi kailangan mong maglakad sa 17 meters glass walkway bago makarating sa dulo ng view deck? Siyempre, ang fulfilling doon, yung mga pictures na nakuha. Kasi yun lang naman, yun yung moments na na-capture and yun yung laging babalikan na lang namin na titignan. Pero fulfilling ang pakiramdam na makita ang makapigil hiningang ganda ng panoramic view ng kabundukan ng Benguet. Enjoy ang mga turista sa pamamasyal sa view deck. The initial design of that is to have concrete flooring, but we opted for glass because it's lighter material and it can accommodate more people. So the load-bearing capacity of the Alapaap itself
exceeds the space on top for people to stay. 17 meters by 3 meters ang sukat ng glass walkway. Safe ang paglalakad sa lamin dahil laminated at tempered ito. Kasabay ng pagbubukas ng Forest Park, ang panawagan sa mga turista na alagaan, ingatan at pahalagahan ng ating kalikasan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.